Good morning! Ang aga ng pulasa namin ngayon. Madilim pa sa labas. Well, actually kasi mahaba na talaga yung dilim ngayon. Nako! Ito na yung simula ng mga Saturday namin yan. Hitik na hitik ng appointment. Hitik na hitik ng gawain. Sobrang dami. Especially sa church. Lulusaw pa rin mga yelo kasi ay positive 1 ang temperature namin. Magpapasko na. Ano bang date na ngayon? 7. December 7 na. Yun, open din. Parang kukuhanin ako ng liwanag. Every Saturday for ilang weeks na, no? 6 weeks na kami. 6 weeks na kayong nagsisession. Grabe dito guys. Yung preparation for first communion ng mga bata or reconciliation, ganun din. First Eucharist. Ngayon, ang ina-attendan nila is reconciliation, first reconciliation. After nung session na yon sa January, mag-start naman first Eucharist na aaral. Para sa magulang, malaking commitment talaga kasi every Saturday. Ang aga pa ngayon, di ba? Sobrang lamig na. Tapos dito tayo sila kakay. Ang aga pa, kailangan nang bumangon. Dadaanan namin ngayon yung mag-ina kasi si Wako ay hindi pa rin pala nakatanggap ng sacrament of Sabi ni Kuya Carl, sa Pinas daw one session lang, tapos that session is practicing what you're gonna do. Alam ko hindi naman one, kaya lang may usually sa school na, hindi nakasama every week yung magulang. Parang gano'n pagkakatanda ako. Dito talagang sa church kami pumupunta every Saturday. Hindi pala kami, si Mami lang. At kaya nga kami ngayon kasama ay dahil after naman ng klase ni Johan, kami naman ni Jeron may practice naman kami para sa simbang gabi. Guys, yung mga taga dito sa Calgary, mag-attend kayo ng simbang gabi dito. December 15. December 15 sa St. Gerard's. Search nyo lang yung St. Gerard's Parish dito sa Southwest. Elbow Drive. Sa Elbow Drive para kakanta tayo ng maraming yung choir. Tsaka yung mga Christmas carols. Maraming Pilipino ang attend doon. Siyempre, mga Pilipino naman talaga. Last year, dumadayo mga taga Northeast. Maraming dumadayo. Tapos after ng Mass, so may kainan. Masaya din. Siyempre, hindi natin naman ma-expect na yung simbang gabi dito, may pares natin sa Pinas na 9 days. Pag nag-16 na, ng madaling araw, talagang tuloy-tuloy na yun na simbang gabi hanggang magpasko, di ba? Sa lahat ng simbahan, dito, kumbaga, parang ang ginawa na lang is one for each. Umiikot na lamang yung pare natin na Pilipino dito sa Calgary. Siya rin yung umiikot sa iba't ibang churches every night. Di iba-iba ang ang pinupuntahan. Hindi naman nga kasi kaya yung tsaka simbang gabi nga, Tagalog yun limitado lang na yung paring Pilipino dito, konti lang. Pasok na sila sa loob. Kami naman ni Jeron ay papasok na rin kasi malamig magstay dito sa sasakyan. Ayoko namang paandarin, sayang ang gas. So ang gagawin namin, doon na rin din kami sa loob maghihintay. Meron namang tambayan doon. Pwede tayong magstay doon. Baka makapagkape pa. Hindi tayo sa loob ng church? One eternity later. Oh wait, that's 3. Nantok na ako. Uh-oh. 3, hurry! Anong oras na ba? Alas 5 pa lang, nantok na. Mami, updated na ba lahat sa interview ni Big L? Ni Maris? Ha? Anong masasabi mo sa interview sa sinabi ni Maris? Ha? Panood mo na ba yun? Pinood mo na, di ba? Wala tayo sa mga cheater side kaya pero akala ko ba ganong istorya talamak na talamak din ng mga pagiging unfaithful. Talamak din yun sa hindi kasi maswerte tayo kasi kumbaga yung temptation yung kaya hindi iwasan. at saka mas less
na para mangyari pa yon, kasi maswerte tayo na nakapunta tayo dito ng buong pamilya, sama-sama. Pero natatanda mo yung dati yung sobrang active pa natin sa mga groups, sa mga Facebook groups ng mga like mga grupo ng estudyante, sa Pinoy Calgary. Ang dami naming nababasa na mga issue ng mga katulad ng, yun nga, kagaya ng hot na topic ngayon sa Pilipinas. Kung kailan patapos na yung taon, di ba? Humabol pa. Yung mga issue ng mga hiwalayan na ganyan at mga pagloloko. Yan. Cheating. Marami rin ganyan dito, guys. Well, hindi lang naman dito sa Canada, kasi ang alam ko talaga, syempre, yung mga Pilipino, di ba? Kung saan saang lupalop nga ng mundo, kalat, di ba? Hindi na bago yung issue ng ganyan, yung mga may pamilya sa Pilipinas, tapos makakarating sa ibang bansa, 'di ba? Nahihiwalay sa pamilya nila, 'di ba? Napakataas nung temptation na kaya marami yung nasisirang pamilya sa pag-abroad na 'yan Kasi nalalapit kasi sa tukso. Lalo diba? pag mag-isa ka lang. Lalo na yung kapag mag-isa lang yung lalaki o mag-isa lang yung babae, 'di ba? Yun ang nangyayari. Marami na ako narinig na istorya dito sa Canada na halimbawa may pamilya sila umalis ng Pinas, tapos pagdating dito nagka-problema sa papel, gusto nila ma-PR pero hindi sila ma-PR. Ang huling kinakapitan, karoon sila ng asawa. Nag-aasawa sila ng Canadian para sila maging PR o maging Canadian citizen. Nangyayari talaga. May mga istorya talaga ng ganun. Parang doon lang sa pinanood natin ng Hello Love Again, di ba? Inopera na Inopera na, oo. Si Alden. Pero at least, talaga yan, may nangyayari na gano'n, di ba? merong ganun talaga. For real. Pero at least noon si Alden naman kumbaga single noon. O mga panahon na yun. So walang problema. Walang conflict. Ang problema, paano kung may asawa? Yun nga, yung paano yung may asawa o may pamilyang iniwan sa Pilipinas. Nangyayari naman talaga. Kasi may mga ganun yung istorya. Hindi ko alam kung paano nila chinichit yun, pero alam nyo, napakalaking ano nun. Napakalaking misrepresentation yun. Napakalaking issue nun. Kung yan ang mafa-find out ng Canada, ng immigration, yari, mapapauwi. Kasi, kumbaga, pagsisinungaling yun de-declare mo na single, tapos mag-asawa dito. May nabasa ako sa group na naghahabol yung pamilya sa Pilipinas. Kasi yung lalaki nandito na, tapos na PR, nawala na ng sustento sa anak na nasa Pilipinas. Ang sabi, kukunin sila pero hindi na sila kukuha. Hindi na sila nakuha. Yung pala nalaman nila, may asawa na dito. May kasal sila sa kasal sila. Yun nga yung sinasabi ko na napakadami daw palang istorya ng ganyan dito. Natatandaan mo yung minsan kinuwento ko sa'yo sa YouTube namin. May nag-comment sa isang YouTube video natin. Tapos ang sabi nung babae, humihingi ng tulong sa akin. Kasi yung asawa daw niya is nagtrabaho dito sa Calgary. Tapos hindi na nga daw, parang ganun, parang hindi na nagpaparamdam. Hindi niya na alam kung ano nangyari. Ako naman syempre, mahirap naman tayong manghimasok ng buhay ng may buhay. Para sa akin, ang pinakamaganda niyang gawin, kung alam niya kung saan nagtatrabaho, di ba? Para sa akin, ang maganda is ma-contact niya, makausap niya yung employer. At least doon pwede siya makahingi ng ano. Kasi legal naman talaga na may asawa kaso gusto nga daw niya mahanap. So, sabi ko mahirap. Mahirap kasi manghimasok sa ganun. Although gusto kong tulungan, kaso parang mahirap manghimasok. Yun ang ano ko doon, di ba? Sa ganoong issue. Natatanda mo yung yung isa pang nag-post dati sa group. Yung ang asawa niya is nagkaroon ng chance makapunta dito for work. Ginawa ng paraan ng mga kapamilya. Kasi yung halos buong angkan or buong pamilya nung asawa ay nandito na. Tapos yung pala, ang plano pala is pagdating dito, ganun nga, hahanapan ng asawa yung kanilang kapamilya at para makapag-stay na dito at iiwanan na talaga yung pamilya. Ganun katinding, alam niya, ganun ang plano.
ng asawa niya, mami. Ganun ang plano nung pamilya nung asawa niya. Kaya parang humihingi rin siya ng tulong. Grabe, no? Paano nila nagagawa yun? Pumunta kami dito na kumbaga ang pangarap mo para sa pamilya. Pero yung masaklap na katotohanan talaga nangyayari, minsan yung pangibang bansa, pakikipagsapalaran dito, sa halip na makabuo ka ng maayos na pamilya, minsan yung pagpunta mo dito, yung pa nagiging mitya ng pagkasira ng pamilya. Yun ang masaklap na katotohanan na nangyayari talaga dito sa Canada. At hindi lang dito, maging sa iba't ibang bansa pa na pinupuntahan ng mga Pinoy, di ba? Ay nako. Si Maris kasi talaga yung dahilan kung ano-ano tuloy yung mga naiisip ko Hindi ko pinaproblema. Si Maris kasi talaga Si Maris. Pagtingin ko kahapon, lahat na lang mga Facebook Reels at saka puro yun na laman. Pinanood ko rin tuloy. Ano ba nangyayari dito? Ano bang istorya? Ang huling alam ko lang naghiwalay sila ni Rico. Sabi ko, bakit nga ba kaya naghiwalay sila? Kala ko matino yung relasyon nila. Pero saludo ko kay Rico Blanco. Kasi talagang ang tahimik niya. At saka parang natanong yata siya Sabi, pag-pray na lang natin na maka-move on na sila. Yung ganun lang, di ba? Yung napaka-gentleman talaga. Hininga ng statement yung lalaki. Ano pa yung pangalan nun? Si Anthony. Parang isang sentence lang yata yung nilabas. sorry sa kay Marie, sorry kay Jam at sa lahat ng mga naapektuhan. Tapos, ganun lang. Ay, nako. Tao nga naman. Maalis mo pa ba yun mga artista kasi Pagka mga ganyang mga artista, huwag ka nang umasa ng bibihira yung mga nagtatagumpay dyan. Tsaka parang mas marami magandang relasyon dyan yung artista ang isa, pero kumbaga yung mga nagiging partner nila is nasa labas ng ganong industriya. The next day. Happy Sunday, guys. It's church day. Yun nga lang, hindi makakanta si kuya ngayon. Yun, gawa nun. Inuubo siya. Grabe, hindi na namin maintindihan yung schedule namin. Ang gulo-gulo. Lalo na next week. Dalawang party. Meron pang mass, meron pang practice na simbang gabi. Oh my God. One eternity later. Bago kami umalis papuntang church, kinarga na namin yung aming box kasi pinilit na namin na madala ngayon sa cargo. So nandito kami ngayon sa Northeast at dito sa may Alin Cargo, dito namin papadala yung box namin. Nandito kami sa Alin Cargo. Yan. Pangalawang beses naming magpapadala rito. Kaya lang naiwan na siya nung aalis na trailer nila bukas. Kaya parang next week pa or mga 2 weeks bago yung mapadala siya. Siguro mga mga February na, no? Mga February siguro dadating sa Pilipinas. Kaya lang to mga to humihirit. Ayun, Seafood City daw. So parang ano na naman tayo. Kasi ang hirap wala pa ring ref hanggang ngayon. Kaya kapag kaganto, lalo na mamaya papasok ako ng alas 6, bumibili na lang kami ng food para kasama na yung pangkain namin ng gabi, pangbaon ko at saka pambaon ng mga bata kinabukasan. Ganun na lang gagawin namin. Since nandito na kami sa 32nd day, konti na lang ang distansya dito ng Seafood City. Puntahan na lang natin. Dito na naman tayo, guys. Uy, Jose American na. Ha? Jose American yung sauce na. Ito na si Mami. Muna kami. Lugaw daw sila ngayon. Maiba naman. Lugaw. Aros caldo sa kanila. Kami naman ni Kuya. Siyempre, kanin pa rin. Kanin at sinigang. Sinigang soup. And barbecue. Pwede pa mo matanggal. Tapos na agad ako Bilis, niratsada ko na Yung isa malupit ko Malupit ko. Basta barbecue. Oh. Lugaw siya ngayon. Bayag ba?
Meron pala kaming napanood kagabi na na movie. Ito siya, Netflix presents din siya. Tungkol dito sa dalawang magjowa sa Pilipinas na nangarap din na mag-Canada. Nag-international student din yung babae. Ang title ng movie is Maple Leaf Dream. Ano? Maple Leaf Dream. Yun. Hindi masyadong sikat yung mga artista. Okay lang, sakto na. Pero maganda doon, gusto nyo makakita ng mas malalim na pagpapakita kung ano yung buhay na pinagdadaanan talaga ng mga immigrants dito, mga temporary residents, lalo na yung mga international students. Talagang ipinakita nila doon sa movie na yun nang mas detalyado, kumbaga. Kung yung doon sa kay Catherine at kay Alden, doon sa nakaraan na pinanood namin, medyo mas general Ito mas specific siya about sa nagiging experience ng mga international students na may kasamang spouse or common law na may open work permit. Talagang ganun. Tsaka madaming nag-share doon ng mga istorya doon ng mga Pilipino na mga matatagal na dito sa Canada. But this time, ang setting ng pelikula is sa Ontario, hindi dito sa Calgary. Sa Toronto siya, sa Bale. At panoorin nyo at nakakatuwa. Kumbaga, yun, pagpapakita na naman ng palibasa nga kasi, sa dami ng mga Pilipino na nag-migrate dito, tsaka nag-international student. So, ilan yung mga pelikula na yan na ginawa nila na pinapakita yung ganoon. Para magka-idea yung iba, tama nga naman. Pero hindi siya tungkol sa unfaithful. Kasi maganda yung relasyon nilang dalawa. Pero pinakita doon yung mga struggles, no, na pinagdadaanan. Muntik na magkaroon. Oo. Muntik lang. Pero malakas yung lalaki. Oo. Kasi nga yun, babalik na naman tayo sa topic na yun na nasabi ko kanina. Yan kasing temptation kapag nasa ibang bansa ka, talagang mas lalong mas malakas. Pero may nabasa nga ako na parang ang part mo is to guard your heart, na mayroon kang pwedeng mga gawin para yung ganong temptation is hindi makapangyari sa'yo, di ba? Unang-una na nga lang, halimbawa, yung pag sa mga churches, may active ka sa malaking bagay yun. Kasi once na hindi ka makalimot, lagi kang tumatawag kay Lord, at kumbaga mas mapapalakas nun yung paglaban mo sa mga tukso. Kasi lagi kang mariremind kung ano yung mga dapat at hindi dapat. Sakaling dumadaan yung point na medyo nakakalimot ka. So maganda yun. Nabasa ko is kailangan lagyan mo ng limitation yung pakikipagkaibigan mo, especially sa opposite sex. Kasi lalo na kapag nga daw ang isang tao may problema, may pinagdadaanan, huwag kang maghinga doon sa mga kaibigan mo na opposite sex. Kasi kapag may problema at kapag ka nakakapaghinga ng problema sa isang tao, mas napapalalim yung inyong relasyon, na which means naglilid sa hindi magandang ending. Kaya nasa sa tao rin talaga yun kung paano mo gugwardyan yung puso mo. Huwag ka makipagtitigan sa opposite sex. Kung alam mo na ikaw nga ay wala namang problema yun kung ikaw ay single, di ba? Ang pinag-uusapan nga natin dito is yung kapag ka in a relationship ka, in a marriage ka, kailangan guwardyahan mo yung damdamin mo. Huwag kang lalapit doon sa alam mong tukso. Yun. Di ba? Buti na lang. Trabaho ni Daddy puro lalaki. Trabaho puro babae. Malaking factor nga din yun, Hindi ka walang temptation. Wala oo. Tama. Bawa kasi niya sa daycare, puro sila babae doon. Wala kayong staff na lalaki doon. Kahit isa. Tapos sa amin naman, warehouse, puro lalaki naman doon. Alam nyo, meron kami kaisa-isang babae doon, pero hindi namin ka-shift. Forklift operator din yun. Pero pero mas Amazona yun Mas malakas pa sa amin yun. Tsaka may pamilya rin siya. Sobrang nakarelate ako doon sa doon sa pelikula na pinanood namin kagabi, sa Maple Leaf Dream. Doon sa part na yung hirap na pinagdadaanan ng nandito, lalo na nga yung estudyante o yung international student or yung open work permit na kasama siya, doon sa pagkawala ng mahal sa buhay na nasa Pilipinas. Kasi nangyari talaga sa akin yun Nung umalis kami, nasa gitna ng pandemic,
Okay naman yung mga parents ko no, bago kami umalis. Kaya lang, nung hindi pa kami nagtatagal dito, biglang lumubha, biglang nagkasakit tatay ko, tapos lumubha yung kalagayan ng tatay ko. Kung ako, umuwi ako noon. Nag-aaral si Joyce, sobrang busy niya mag-aral. Nagpa-part-time siya, pinagsasabay niya yung work at saka yung pag-aaral. May dalawa kaming anak na maiiwan sa kanya na nag-aaral din. So, alam kong hindi niya kakayanin kasi ng mga time na yun. Kaya tiniis ko kung ano man yung sakit, kung ano man yung nararamdaman kong pangungulila sa mga magulang ko. Parehas na magulang ko ang nawala nang hindi ko na sila nakasama sa huling sandali ng buhay nila. Yun ang pinakamasakit at yun ang part ng movie na pinanood namin kagabi na sobrang nakarelate talaga ako. Yung sakit nun, yung hirap nun, na almost sumuko na nga yung character kagabi na babae doon. Although ako, para sa akin, maswerte ako kasi may mga kapatid ako kasama ng mga magulang ko sa Pilipinas. Sila na yung pumuno doon sa mga pagkukulang ko bilang hindi nga ako nakauwi. At ganun din, maswerte, kaya sabi ko maswerte ako kasi nga pamilya kaming nakarating dito. Kaya kung ano man yung mga problemang pinagdadaanan ko dito o pinagdadaanan ng alinman sa amin ni Joyce dito, kumbaga mas madali kaming maka-cope up, mas madali kaming move on, makagawa ng paraan kasi pamilya kami rito. Hindi ko naranasan ng mag-abroad mag-isa, no? Pero alam kong mas madali yung sa part na yun, yung nandito at kasama mo yung pamilya mo kasi nandyan yung magpapalakas sa'yo ng loob kasama mo, yung magpapalakas sa'yo ng loob na magpatuloy, na bumangon sa buhay kung ano man yung nararamdaman mo kasi kasama mo yung mga mahal mo sa buhay na importante din sa'yo. Tapos ang isang challenge pa na ipinakita doon is yung lalaki kasi is yung character niya is manager na siya sa Pinas, na pagdating dito dishwasher siya kasi nga alam naman natin dito talagang merong mga tao, may mga ilan na nakakakuha ng trabaho doon sa linya nila pero karamihan ay nagsisimula sa pinakababa. Gaano ba ka-related yung pagtuturo na experience ko sa Pilipinas doon sa ginagawa ko ngayon? Wala rin kasi sa ngayon ay nandito ako hanggang ngayon, magti 3 years na ako dito sa warehouse, forklift operator. Napakalayo, walang kaugnayan sa kung anong trabaho ko sa Pilipinas. Pero nasusurvive ko. Bakit? Kasi yun yung nagbibigay sa akin ng kakayanan para masuportahan yung una nung nag-aaral pa si Joyce at hanggang ngayon para mabigay ko yung pangailangan ng pamilya ko. So bakit ko hindi bakit ko hindi matututunang gustuhin? Kung yun ang bumubuhay sa'yo, mahalin mo, di ba? Matutunan mong tiisin, magtiis, no? Siguro in the future may mga plano pero sa ngayon kasi kung ito yung pinagkukunan namin ng pinaka-main na pinagkukunan namin ng kabuhayan, so pinagtsatsagaan natin araw-araw. Pero hindi pa rin naman kagaya dati nung nasa Pilipinas ako. Kasi nung nasa Philippines ako dati, nagtuturo ako, talagang halos ayaw ko na talaga magturo, sobrang stress na ako, pinipilit ko lang ang sarili ko. Well actually sa ngayon, sa totoo lang, kahit sabihin kargador itong trabaho ko, no? Kahit pa sabihin nasa warehouse lang, hindi ko nararamdaman yung kagaya ng naramdaman ko nung mga huling taon ng pagtuturo ko sa Pilipinas. Kasi hindi ako napipilitan na pumasok, hindi mabigat yung katawan ko na pumasok. Kumbaga na-enjoy ko naman kung ano yung ginagawa ko sa trabaho. Kaya yun ang mas importante. Yung hindi ka na-stress, walang stress. Kasi alam niyo naman sa Pilipinas, lalo na yung mga teachers, talagang kaya nga nagkakasakit na, hindi yung bigat ng binubuhat kung hindi yung bigat ng pinapasa nila sa isip nila, yung mga problema, yung mga stress na kasama sa pagtuturo. Yun ang pinakamabigat ng problema doon. Ano yan? 4 na lumpia. Ha? Saka 4 na lumpia. Tapos yung dinay nila mamaya turon ko. Turon. Ay ako meron din akong turon. Bakit iba yung lalagyan nila? Dalawa ko sa inyo. Kaya yung sa sakto kong baon. Sa akin pabaon ko to, isang turon. Saka yan siya. Dalawa sa Pabaon nila.